Mga nagtataasang gusali ang una mong mapapansin pagtapak sa South Korea. Dahil dito, madaling isiping ang Korea ay isang malaking gubat ng bakal at konkreto. Pero hindi ang mga nagtataasang gusali ang tunay na simbolo ng kanilang yaman. Kundi ang Halasan, ang pinakamataas na bundok sa South Korea at ang pinakamayamang bahagi ng kanilang kalikasan. Matatagpuan sa Jeju Island sa South Korea ang Mount Hala o Halasan kung kanilang tawagin. Mula sa malayo, kamangha-mangha ang kakaibang kulay at tindig nito. Bagamat marami ng turista ang nakaakyat sa Halasan, di pa rin ito maituturing na madali. Anyway, from this area to this area, it will take about 9 hours. Alright. To the common people. So it's 9 hours. Yes. It's a 9-hour walk. Yes. Alright. And there are only 2 trails to take. Yeah. But another trails, we can choose this The way. shorter or- trails do not go to the peak. Yes. Okay. So we're going to take the long trail. Yeah, long and difficult trail. Long and difficult trail. That's Songpanak and Gwanumsa. Alas 7 ng umaga kami nagsimulang maglakad. Mahigit 15 years na akong umakyat ng bundok, pero ito yung first time na aakyat ako ng bundok sa ibang bansa. And ang mission natin ngayong araw ay akyatin ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa South Korea, yung Mount Hala or Halasan kung tawagin nila. Kakayanin daw ng 9 na oras ang lakad, pero tansya ko baka abutin kami ng kalahating araw dito. Hindi matarik ang unang bahagi ng bundok at dahil sa angking ganda nito, panandalian kong nakalimutan ang pagod. Ang maganda sa Mount Halasan, nag-iiba-iba yung kulay niya kapag nagpapalit yung season. So ngayon, autumn, so lahat ng lalakaran mo, red, orange. Ganda. Kamangha-mangha ang kapal ng puno sa bundok na ito, isang buhay na paraiso. Kaya naman itinanghal na UNESCO Natural Heritage Site ang bundok Halasan. Sa kabila ng modernisasyon, napanatili ng Korea ang natural na yaman ng kalikasan. So sa part na to, iba naman yung mga puno na makikita. Puro mga pine tree. Ito, Mount Hala, UNESCO World Heritage Site siya, Natural Heritage Site, kasi ang daming iba-ibang mga klase ng mga puno at saka mga halaman na makikita dito at saka well-preserved pa. So dito sa area na to, puro pine tree yung makikita. Nagtataasan. Paminsan-minsan, may mga sumisilip na nilalang sa mga puno at halaman. So, base dito sa signboard na to, nakaka 2.1 kilometers na tayo. Pero, kung titingnan mo yung trail niya, makikita mo to, oh, yellow, 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 red, tapos nagiging green. So, ang natapos pa lang natin, 2.1 kilometers na yellow trail. At ang ibig sabihin ng yellow ay easy. Sisiw pa daw yun. Maraming kilometers to go. Ito ang katatakutan natin, itong red part na to, yung bandang middle. Tara! At pagkatapos nga ng ilang minuto, matatarik na bato ang sumalubong sa amin. Ano ba ito katapusan? North.
malaking kalbaryo sa buhay ko. Stairway to heaven. Kasi piso na lang langis niya. Kaya natin to! Let's go! Abutin tayo sa langit. Sa taas na 1,950 meters o mahigit 6,000 feet, hindi biro ang akyatin ang Mount Hala. Pagod na ang aking baga, pero kailangan daw magpatuloy. Bawal magpahinga, may hinahabol kasing oras. Delikado raw kasing abutan ng dilim sa bundok na ito. Ay, buhay pa. Ayun. Sabi dito, 1,600 meters above sea level na tayo. So, 1,600 na yung altitude natin. Itong bundok na to, nasa almost 2,000 meters ang taas. So, malayo-layo pa yung lalakarin natin. Paminsan-minsan may madadaan ng bukal ng malinis na tubig. Sa panahong ito lang kami nakakapagpahinga. Tingnan ko, malamig. Sobrang lamig. Ang lamig. Sarap. Sobrang sarap. It's the best. Di gaya ng ibang bundok na aking naakyat, napakalinis at napakalago ng halasan. Bawal tumira dito, bawal pumutol ng puno, at bawal pumatay ng anumang hayop. Alright. Nahilo na ako. Makakapag-mat pa ba ako? 4.1 plus 1.7, 5.8 plus 0.3. So, 6.1. 6.1 kilometers na tayo. Dahil ang halasan ay isang bulkan, maraming rock formations at crater na nabuo sa paligid nito. Ang lamig na dito, tsaka ang lakas na talaga ng hangin. Nararamdaman mo na malapit na tayo sa tuktok. Actually, yun pa yung aakyatin namin. Kung nakikita nyo yung tuktok na yun. So, dun pa tayo aakyat. Mga 6 kilometers na yung nalalakad namin and it's really getting chilly. Itong nandito sa harap ko ngayon, ang tawag nila ay Saraorum Lake. Actually, volcano rin ito, isang maliit na volcano sa ibaba ng Hala Mountain. Crater ito ng volcano at nalagyan lang siya na ngayon ng tubig. Ang tawag nila dito sa lake na ito ay Lake of Heaven kasi bukod sa nasa isang mataas na siya na lugar, ay kapag maganda daw yung tubig, nare-reflect daw para daw itong salamin ng kalangitan. Makalipas ang 5 oras, So ito na yung last stop bago natin i-assault yung summit. So, sabi dito mga 2.3 kilometers na assault yun papunta dun sa peak. Pero pinagbabawalan dito sa Mount Halasan yung magpagabi kasi mahirap nga, matarik yung pataakyat tapos mahirap din yung pababa. So sabi dito by 12:30 hiking is prohibited to the summit. Hiking to the summit is prohibited after 12:30. Tapos kapag kailangan by 2 o'clock bumababa na tayo. So ibig sabihin from now hanggang 2 o'clock kailangan marating natin yung peak. It's just 11:30, we're right on time. Pero we have to get going. Kailangan na natin maglakad. Dalawang oras lang ang binigay sa amin para marating namin ang tuktok ng halasan. Kapag di kami umabot sa takdang oras, puwersahan kaming pabababain. Okay, less than 1 kilometer na lang. Mararating na rin natin yung taas.
Yun. Tanaw mo na. So, malapit-lapit na. Konting kalbaryo na lang to. Ang problema, hindi lang matarik, napakalakas pa ng hangin paakyat sa tuktok. Medyo dito sa part na to kailangan mag-ingat kasi ang lakas ng hangin. Oh. Ang lakas ng hangin, so baka tangayin ka dun sa kabilang side. Bangin na ang nasa ilalim, nakakalula. Kinabahan ako para sa aking grupo. Kayanin kaya namin ang lamig at hampas ng malakas na hangin. Masakit na ang aking mga paa. Hirap na ang aking baga, pero kailangan labanan ng pagod at lamig. Ayan na, malapit na tayo. Alright. Highest mountain of Korea. Makalipas ang ilang minuto, bumungad sa amin ang bunganga ng bulkan. Narating na rin namin ang tuktok ng halasan. Ganda. Mula sa taas, mistulang tuldok lamang ang nagtataas ang gusali ng syudad. Animoy nagsasabi na sa gitna man ng modernong panahon, ang tunay na tuktok ng kaunlaran ay nasa pagpapahalaga sa kalikasan. Malapit na tayo sa baba, pero kahit dito sa area na to, kitang-kita mo pa rin yung ganda ng Mount Halasan. Nag-iiba-iba siya ng kulay. Minsan puti kapag winter, minsan yellow, minsan green. Ngayon it's autumn, kaya kulay orange siya, orange and red. Ibang klase talagang lumikha ng obra maestra ng Panginoon. At ibang klase talaga kapag hinayaan natin na mabuhay yung nature mag-isa at alagaan ng tao yung mga likha ng Panginoon. Ganda! Yeah, Theater for Caves. Is that like an olive tour? Mula sa pinakatuktok ng Korea, pasukin naman natin ang kailaliman nito. Ang Manjanggul Cave. Actually, marami na akong mga kuweba na napasok sa Pilipinas, pero puro limestone caves yung napapasukan ko. Ito, pag titingnan mo yung floor, iba eh. Hindi siya yung katulad ng mga kuweba na nakikita ko sa Pilipinas. Kasi ang totoo, itong cave na ito, lava to, na-form ito ng lava nung pumutok yung bulkan. So imagine niyo itong buong floor na to, dati yan, lava, mainit na mainit na mainit. Tapos, natuyo na lang, lumamig na lang at naging bato na. Ang lava tunnel ay nabubuo kapag pumutok ang isang bulkan. Habang umaagos palabas ang mainit na lava, unti-unting natutuyo ang ibabaw nito at lumilikha ng butas o kuweba sa ilalim. Ibig sabihin, lahat ng nilalakaran ko sa loob ng Manjanggul Cave ay dating nagbabagang bato at lava. Dito sa Manjanggul, pag titingnan mo yung pader, para siyang may linya-linya, di ba? Natural yan. Kasi ang lava, kapag nagpo-flow siya, nagmamarka siya doon sa pader ng lava tube. So imagine niyo na lang, bawat isang line dyan ay marka yan ng flow ng lava. So, nung unang nag-flow yung lava, nabuo yung nasa ilalim. Tapos natuyo siya, nag-flow ulit yung sa susunod. Tapos hanggang sa pataas ng pataas. Kung bibilangin mo yan, isa lang ang ibig sabihin nito.
yung lava dito sa loob ng kuwebang ito tuloy-tuloy at walang tigil na nagfo-flow sa loob ng mahabang panahon. Tulad ng Bulkang Halasan, UNESCO Natural Heritage Site din ang lava tunnel ng Manjanggul. Dahil sa husay ng pagkakapreserve dito, isa itong buhay na saksi ng nakaraan. So kung yung mga lines na to, indikasyon ng lava flow, ibig sabihin, noong sinaunang panahon, lagpas tao yung flow ng lava dito kasi ang taas, oh. Padaling isiping pangkaraniwang bato lamang ang mga ito. Pero kung aalamin natin ang kwento sa likod ng mga bato, isang natatagong kasaysayan ang iyong matutuklasan. So narating na natin yung dulo ng lava tunnel. Dito malalaman natin kung saan na nanggaling lahat ng lava na nag-flow dito sa loob ng tunnel na ito. Ang tawag dito ay lava column. Yung butas na nakikita ninyo, diyan nanggaling lahat ng lava tapos nag-flow siya papasok dito sa loob ng tunnel. Yung lava column na ito, approximately 7.6 meters. It is the largest and tallest lava column in the world. Habang nilakad ko ang malawak at madilim na kuweba, naisip ko, sa totoo lang, singyaman din ng Manjanggul Cave ang maraming kuweba sa Pilipinas, kung atin lang pahahalagahan. Sagrado para sa mga Koreano ang Bulkang Halasan. Ang buong Jeju Island kasi ay nabuo dahil sa pagputok nito. Dahil sa kanilang pagpapahalaga sa kalikasan, ang Jeju Island ang isa sa pinakamagandang isla ngayon sa mundo. Kasama sa mga itinanghal na New Seven Wonders of Nature. Pero hindi lang ang nagagandahang likas yaman ang dinadayo dito ng mga bisita. Sa paanan ng bundok, isang maliit na tindahan ang matatanaw. Espesyal ang lugar di lamang sa mga kakaibang pagkain dito. Pero dahil sa mga matatandang babae na namamahala sa lugar. Sa edad na 60 to 80 years old, ang mga lolang ito ang may pinakamatatag na baga sa buong Korea, ang mga tinaguriang Haenyeo divers ng Jeju Island. Kaya ng mga babaeng ito na sumisid hanggang 20 metrong lalim. Walang oxygen tank, walang kagamitan, lakas ng loob lamang. Pagkatapos ng ilang minuto, So pagkatapos mag-dive ng mga Haenyeo diver, dito nila ibebenta yung kanilang mga nakuha. So ito, abalone ang tawag dito. Tapos ito, ang tawag dito ay turban shell. Alam mo dahil fresh at saka talagang special itong ganitong klaseng mga seafood. Medyo may kamahalan ito ha. In fact, itong isang plato na to, hindi nila lulutuin, talagang raw na siya, hihiwa-hiwain nila. Nagkakahalaga to ng $48. So kulang-kulang mga almost 2,000 pesos. mahilig ako sa seafoods. Pero ngayon lang ako makakatikim ng pugita at abalone na di man lang niluto.
Parang malansa siya. Kailangan talagang mag-shot. Kampay. When you kampay. Kampay. 아니 Kampay. 사, One shot. 우리도 사진 하나 찍어야지. 카메라 보세요. 일단 제가 찍어볼게요. Sa simula, medyo nanibago ako sa lasa. Pero pagkatapos ng ilang tagay, pakiramdam ko, Koreano na rin ako. Pero higit sa lasa ng pagkain, ang pagkakataong matikman ng isang sinaunang kultura ang tunay na kamangha-mangha. Kambe, kambe. Mahigit 200 taon na ang tradisyon ng henyo o mga babaeng maninisid ng Jeju Island sa Korea. Noon daw kasi, itinuturing na mababang uri ng trabaho ang pagsisid. Kaya imbis na lalaki, babae ang gumagawa nito. Kalaunan, ang mga matatag na sirena ng dagat ang nagsilbi ng breadwinners ng kanilang pamilya. 남자들도 놀지는 않아요. 우리 그 Nagsasaka ang karamihan ng mga lalaki dito sa Jeju. Kaming mga babae, 2 trabaho namin. Kapag hindi malakas ang alon, sumisisid kami. Tapos nagtatrabaho rin kami sa sakahan. Dito sa Jeju, mas matatag at mas malakas ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Sampung taong gulang lamang si Kwang Cha nang magtrabaho siya bilang henyo. Mahigit 60 years na siyang sumisisid at kahit lola na siya, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Siya pa rin kasi ang bumubuhay sa ilan niyang apo. Araw-araw sumisisid si Kwang Cha para maghanap ng lamang dagat. Malakas man ang alon at gaano man kalamig ang tubig. Pag hinawakan mo siya, parang tinunaw na yelo. Ang lamig! 목숨이나 갖추고 요 물건 잡아서 여기다가 Ito ang ginagamit namin para makalutang sa tubig kapag pagod na kami. 이거 바다에 Dito nakasalalay ang aking buhay. 소라도 잡아다 놓고 Okay. 또 So this is like a floater. And then you 숨겼다가 right, 올라와서 right. 이거 What is that? 여기 수심 깊은 Can I 데 see? 들어갈수록 Gawa ito sa rubber at clay. Ginagamit ko ito para protektahan ang aking tenga. 그 찬흙 같은 거 그런 걸로도 이렇게 막으면 Kapag masyado na kasing malalim, pwedeng mapasukan ng tubig o di kaya'y pumutok ang eardrums ng mga henyo dahil sa pressure. Pero kung anong lakas ng kanyang baga, ganun din ang lakas ng kanyang loob. 위험은 해. 그래도 바다의 위험은 하는데 우리가 어릴 적부터 Delikado ang 배워왔기 trabahong 때문에 ito, pwede kang 다른 mamatay. 사람 보지 못하는 Pero nasanay na ako at 하고 kahit papano, 있으니까 masaya na rin ako sa trabahong ito. 한쪽으로는 마음이 부드러울 때도 많아. Makalipas ang ilang minuto, may dala ng biyaya ang matandang henyo. Ay! Oh my gosh! Okay. What? Huh? I eat it? You? Me? Huh? This, huh? What is that? Buhay pa siya! Hindi ko alam kung anong klaseng lamang dagat ang pinakain niya sa akin. Pero sabi ni Lola Guangcha, sikat na pagkain raw yun sa Korea. Parang mapait. Namalansa. Gusto mo? Maya-maya, sea urchin Ito, naman ang kakainin ko kanyang ito. biniyak. This one? Sa unang tingin, nakakapangilabot I eat this? kainin, pero nang tikman ko na, This is good. 최고지. 먹어. 아이고. One for me, one for you. nanibago ako sa lasa ng mga lamang dagat na ipinakain sa akin ni Lola. Pero dahil alam kong pinaghirapan niyang kunin ang bawat isa sa mga ito, kahit papano natuwa ako at namangha sa sipag at tatag ng mga babae ng Jeju. Ang tradisyon ng mga henyo ay isang matandang kultura na ipinagmamalaki ng mga Koreano.
sa kasamaang palad, unti-unti nang nawawala ang tradisyong ito. Wala na kasing sumusunod sa yapak ng mga matatandang henyo. Dahil dito, puspusan ang pagpapalaganap ng mga taga-Jeju sa tradisyon ng mga henyo. Madalas silang makita ngayon sa mga malalaking ocean parks sa kagustuhang buhayin muli ang sinaunang tradisyon. 지금 외국 사람들 들어와서 해녀 학교에서 배운다 뭐한다 하지만 우리 같이 Nalulungkot kami na wala ng kabataan na gustong maging henyo. Kaya nagtayo kami ng mga henyo schools para turuan ang kabataan. Pero sa ngayon, mga dayuhan lang ang karamihang nag-aaral dito. Tulad ng pangangalaga at pagpapahalaga sa kalikasan, umaasa ang mga henyo na sana hindi lamunin ng modernisasyon ang kanilang sinaunang tradisyon. Mga nagtataasang gusali ang karaniwang simbolo ng progreso at modernisasyon ng isang lipunan. Pero sa pag-akyat ko sa tuktok ng halasan, sa pagtuklas sa kailaliman ng mga bulkan, at pagsisid sa karagatan, nalaman kong hindi gubat ng konkreto't bakal ang tunay na simbolo ng kaunlaran. Bagkus, nasa pagpapahalaga sa likas yaman at ating kinagisnan. May puwang ang kalikasan at sinaunang tradisyon sa gitna man ng modernisasyon. Mula sa pinakamataas na bundok ng South Korea, ako po si Cara David para sa Eyewitness.